ang petisyon pinirmahan ng 23 retired PMAers, mga generals and some colonels, addressed to PBBM, na nananawagan sila na ang Pangulo is itigil ang kaliwat kanang korupsyon sa ating bansa at imbestigahan ang mga 20 senators and more or less 100 congressmen na isama sa listahan sa affidavit ni Janet Napoles, yung fertilizer scam. Okay. So ito, may nabasa akong column ni Jarius Bundok sa Philippine Star Opinion. Ang title is Retired Generals to PBBM Prove Plunderers Stop Corruption. So ito po ang ating basihan. Itong petition na ito na i-post sa biggest PMA Viber groups with more than 1,000 participants sa Viber na ito, na i-post noong December 30, 2023 pa, end of the year. At ngayon, kumakalat na sa different chat groups ng different PMA classes. So as of now, 23 na ang pumirma sa petisyon address sa Pangulo. Ulitin ko, tatlo ang, to summarize yung petisyon, tatlo yung panawagan Imbestigahan na yung kasi si Janet Napoles convicted na po ng Sandigan Bayan ng graft and corruption. I don't know kung nag-appeal ba siya sa Court of Appeals. So convicted na. So ito po si Janet Napoles, siya po naging front. Gumawa siya ng maraming fake NGOs na naging recipients ng fertilizer scam. But ang nangyari, wala pa lang na-deliver na fertilizer. So maraming binanggit ni Janet Napoles na mga senators and congressmen sa kanya affidavit na parang kasabot niya. So itong retired generals nanawagan na dapat imbestigahan. Kasi biruin mo yan, 728 million pesos. Laking nawala. I think dito na naisama yung bago lang conviction ni Senator Jingo Estrada. Bakit ang mga naimbestigahan, nakasuhan sina Senator Estrada lang, Revilla and Enrile, tatlo lang. Okay, so yun po. Dapat panagutin ang mga na-involved na senators and congressmen, iimbestigahan. Yun ang panawagan nitong mga retired generals. Mamaya babasahin ko yung ibang pangalan. And then, pangalawa, yung corruption as a whole sa gobyerno, na according to these petitioners, na nawawala ang 20% sa ating annual budget na pupunta sa corruption. Medyo mababa nga ito Yung kay Mayor General Benji Magalong, nung nag-expose siya last year, sabi niya 40 to 50% nawawala sa mga kickbacks, mga projects. So ito, mababa itong estimate ng mga petitioner, 20%. So ito yung mga nag-recommend sila ng mga steps na gagawin ng PBBM admin sa kanilang petition. I-withhold ang release ng pork barrel funds. O ibang pangalan na ngayon, extraordinary expenses. Wag nang i-release. Okay. Tapos, wag ding i-release ang unprogrammed funds. Itong 2024 budget natin na, if my memory serves me right, around 450 billion ba yung unprogrammed funds. Ito yung kini-question ni Senator Pimentel na balak nilang idulog sa Korte Suprema na i-declare unconstitutional ang 2024 budget dahil nga sa mga naisingit na unprogrammed funds. And then, pangatlo, nanawagan itong mga petitioners na bawas-bawasan yung napakalaking confidential and intelligence funds. So, hindi naman nila dinrich, okay lang. Ang malaki ng confidential intelligence fund, ang Office of the President. I think 4.5 billion. Yan ang pinakamalaki. Yung different agencies, maliliit na lang yun. Ang Office of the Vice President, totally nawala. And then, another nila is remove overpaid, useless government positions. Dami, yung mga presidential advisor na yan. Maalala ko si Atty. Larry Gadon.
Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ang sweldo niyan, more than 200,000 per month. Parang sweldo ng USEC. Ano ang ginagawa? Nababawasan ba ang poverty? Hindi naman. Papobre ng pobre nga, pahirap ng buhay. So, maraming mga overpaid talaga, useless positions. And then, number 5, nanawagan sila sa pag-stop ng korupsyon na practice austerity. Magtipid-tipid. Yun ang kanilang panawagan. Magtipid-tipid. Dahil, ang daming naghihirap. Ano yung tipid-tipid? Party, kaliwat kanan, concert, biyahe abroad. Yun ang tingin ko na kanila. Okay, 23 signatories. Basahin ko lang itong mga ilang general. Major General Alfonso Crucero, Class 74. Brigadier General Carlito Gamit, 74. Major General Ramsey Ocampo, Class 70. Commodore Vicente Binaventura, Class 57. Major General Hel Meneses, Class 80. Brigadier General Oscar Cabaron, Class 68. Marami pa, hindi ko nabasahin lahat yung 23. Okay, may nanawagan din itong petitioner. Ito na yung panawagan, imbestiga ng mga senador and congressman na involved sa Napoles scam, stop corruption as a whole. And then number 3, they also called for the stoppage ng implementation ng Maharlika Investment Fund. Kini-question nila ito kasi maraming economists na nagsasabi na very risky investment ang Maharlika, at isinite nila yung pondo dito sa Maharlika ay galing sa Land Bank. Kung magka-bolilyaso ang pension ng mga government retirees, soldiers, policemen, and even the ordinary government employees, nasa Land Bank. Kung malugi, edi apektado rin ang pension ng mga retirees. So yun ang pangamba nila, na huwag nang ituloy ang Maharlika Investment Fund. Another points na naisama sa kanilang petition is isinite nila ito tungkol sa Congress. Congress was called the Philippines' biggest criminal syndicate, published in December 30, 2013 issue of BizNews Asia. Ang Kongreso daw is the top obstacle to the progress of the country. Yon ang nakalagay sa petition. Nanawagan din sila na i-reduce ang allowances ng different committees in Congress. And then, yung ending statement nila maganda. Basahin ko yung last paragraph sa petition. We are all one. Nabanggit pa nila na iba-iba ang binutuhan namin ng presidential election. Kaya ngayon, sabi nila, we are all one in wishing you success, because your success is also our success. Your failure is also our failure. May God give you wisdom, discernment as you lead us during these trying times. Maganda ang pagkagawa ng petition. I like it. Hindi naman ako premier. Gusto ko rin sanang pumirma. Kasi nanawagan man lang na i-stop ang corruption. Dapat suportahan yung mga ganitong move ng mga And ngayon lang nangyayari ito ng mga retired PMA generals na i-involve sa politics. Unang involvement nila yung petition demanding the immediate release of kay Eric and Doc Badoy. Yun, napakagandang epekto. Ang daming pumirma nun, halos 200 in just 24 hours. So ito, sinundan, another petition. So, nagiging politically active na ang mga retired generals. So, to me, that's a good sign dahil this is part of democracy. So, may kanya-kanyang pananaw tayo. So, freedom of expression, yan, magpahayag through peaceful means. So, I hope makarating kay Presidente itong petition na ito at sana may mangyaring maganda.